amnestiya ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga rebelde at insurgent groups. Layon daw niya na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Sa bisa ng Executive Order 47, inamyendahan ng Pangulo ang Executive Order 125 noong 2021 para maproseso ang mga application ng amnestiya. Sakop po ng amnesty ang mga miyembro ng Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayaw Brigade, MILF, MNLF at mga dating miyembro ng CPP, NP, NDF. Ang amnesty ay para lamang sa mga nilabag na krimen sa ilalim ng Revised Penal Code at Special Penal Laws dahil sa kanilang political beliefs. Hindi nito sakop ang mga krimen kabilang ang kidnap for ransom, massacre, rape, terorismo, pati na ang mga krimen na personal ang motibo at may gross violation sa human rights. Hindi na itutuloy ng MMDA ang plano nitong alisin ng window hours ng number coding scheme sa Metro Manila. Sabi ni MMDA Acting Chairman Romando Artes, nakita nila na mas mainam na may window hours para maiwasan ang mga pag-iipon ng mga sasakyan kapag rush hour. Isa pa, mahihirapan din daw silang hulihin ang mga lalabag sa coding dahil suspindido ang No Contact Apprehension o NCAP. Kaya tuloy ang kasalukuyang number coding mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. Lunes hanggang Biyernes, maliban na kung holiday. At maliban po sa lungsod ng Makati na 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang coding at walang window hours. Samantala, sugatan ng isang pulis Quezon City matapos makaladkad ng motoristang sinita niya dahil umano sa drag racing. Balita hatid ni James Agustin. Hindi lang simpleng pag-iwas sa motorsiklo at pagharurot ng isang kotse ang nakuhanan ng dashcam kahapon na madaling araw sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Makikita na mabilis ang takbo ng kotse. Tingnan mo siya, may sakay siya sa sa bintana. May sakay siya sa bintana. Yung sakay yung motor driver. Hanggang sa lalo pang humarurot ang sasakyan. Ang sumunod na nakita sa video, may nakahiga ng lalaki sa kalsada. Tumilapon din ang suot niyang helmet. Nakilala ang lalaki ni sa Patrolman Selvin Razon, miyembro ng TMRU ng QCPD Station 16. Nagtamo siya ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang humaharurot na kotse naman sisitahin lang daw dapat ni Razon. Ayon sa QCPD, may mga pulis na nakatalaga sa lugar dahil sa idinulog ng homeowner sa talamak umanong illegal drug racing doon. Nakita nung pulis natin na maingay yung dalawang sasakyan, maingay at mayroon tao sa gitna na may dalawang white towel. So about to start to inaport ang pulis natin. Maayos naman daw kinausap ng pulis ang driver ng kotse at hinanapan ng lisensya. Sa driver's seat niya, kinukuha yung lisensya, itinaas niya yung bintana ng kanyang sasakyan. Naipit yung kanyang kamay hanggang sa hinarurot na ng suspect. Hanggang sa nakalagkyad yung pulis natin. Umabot sa halos 500 metro nakaladkad ang pulis. Nasa kusudian na ng QCPD ang 23 anyos sa driver ng kotse na isang third-year college student. Yan ay matapos siyang isuko ng tatay sa mga taga-barangay. Natunto naman ng pulisya ang kanyang kotse sa San Mateo, Rizal. Sabi ng suspect, hindi niya alam na pulis ang sumita sa kanya. Yung damit po niya kasi is parang all black po. So parang nag-assume po ako na pwede po siya maging kidnapper or holdupper po. So yung parang instinct ko po dun sa situation po na gano'n, ayun po, parang nagpanic po ako, natakot po ako. Pero may drag race kayong ginagawa dun sa lugar na yun? Wala rin naman. Parang lang po, nagpa-practice lang din. Parang umikot lang din po talaga ako. Maharap ang suspect sa patong-patong na reklamo, kabilang ang alarming scandal, frustrated homicide, resistance and disobedience on an agent of person in authority, at paglabag sa batas pambansa bilang 33 para sa drug racing. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magpapatuloy sa ilang bahagi ng bansa ang masamang panahon ngayong araw dahil pa rin yan sa shear line.
Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit na mataas ang tsansa muli ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong weekend. Sa bandang hapon at gabi naman ito aasahan dito sa Visayas at sa Mindanao. Posible rin ang ulan ngayong araw sa ilang panig ng Metro Manila. Mas makakaasa sa mas maayos na panahon ang Kamaynilaan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng shear line ang Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan, Capiz, Northern at Eastern Samar, Dinagat, Surigao Provinces at Davao Oriental. Hanging amihan naman ang umiiral sa Northern Luzon habang easterlies at mga local thunderstorm ang aasahan sa iba pang panig ng bansa. Ngayong araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 17 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 20 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. 20.1 degrees Celsius naman ang naitalang lamig sa Basco, Batanes. 20.7 degrees Celsius naman sa Tanay Rizal. Habang 24.1 degrees Celsius dito naman yan sa Quezon City. Dahil sa amihan, maalon ngayon at delikado. Sa maliliit na sasakyang pandagat, ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Batanes at sa northern coast ng Cagayan, kasama ang mga isla ng Babuyan. Ito na ang mabilisang balita. Sa Alaminos, Pangasinan, may naarestong mag-live-in partner dahil sa pagbenta ng sarili nilang anak sa social media sa halagang 300,000 pesos. Naaresto ang dalawa sa buy-bust operation matapos may magsumbong na NGO sa NBI. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa RA 11862 o Anti-Trafficking in Persons Act. Dinala naman sa DSWD ang sanggol. Sinisikap pang makuna ng pahayag ang naarestong mag-live-in partner. Dead on the spot ang isang babae matapos pagbabarilin sa Barangay 8 sa Sangandaan, Caloocan kagabi. Ayon sa isang saksi, nakasakay sa motorsiklo ang mga bumaril sa biktima. May na-recover na 4 na basyo ng bala sa crime scene. Inaalam pa ang posibleng motibo sa krimen. Sa mga hahabol para mag-adventure sa darating po na long weekend, isa raw sa mga pupwedeng puntahan ang Southern Cebu. Pero ang angking ganda po daw nito may halo umanong misteryo. Alamin sa pasilip ng biyahe ni Drew. Sa pinakadulong bahagi ng Cebu, sagana raw ang biyaya ng kalikasan. Hindi niya po kami binigo. Binibigay niya po sa amin. Buhay na kasi wala kaming mga gamit na tubig kung wala yan eh. Pero may mga misteryo raw sa likod ng mga biyayang ito dahil iba-ibang nilalang o aparisyon ang dito'y nagbabantay. Ang Birheng Maria. Nakita raw dito? Kuan nga, ang birhen dyan na mo, ana yun na siya diha maligo. Magtindog ng birhen diha sa batong, sa tampulong. At may klase raw ang puno rito na kailangan mo ng ritualan bago lumabas ang biyaya. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng mabusising trabaho ito ay nagdadaanan para sa panghimagas na ito? Magagawa mo yung nato in matagal. Ang pinakamatagal ay 1 week. Oras na para saksakin ng saksak. Bayuhin pala. Para hindi kami mangawit, idadaan na lang namin ni Reynan sa tamang ritmo. Masundan ko naman kaya? Sa kuha ng dashcam na yan sa EDSA Ortigas, makikita sa kanang bahagi na sinisigawan ng driver ng SUV ang rider na isang ride-hailing app. Maya-maya lang, inunahan ng driver ang motor at binangga ito. Bumagsak ang motor na may angkas ding pasahero. Sugatan ng rider at kanyang pasahero. Naharang ng MMDA enforcers ang humaharurot na driver. Hawak na siya ngayon ng pulisya at tumangging magbigay ng pahayag. Sinampahan siya ng reklamong 2 counts of attempted murder ng Eastern Police District. Sinuspindi na rin ng LTO ang kanyang lisensya.
3 araw matapos ang malawakang pagbaha sa Katarman, Northern Samar, may panawagan ang mga nasalanta roon. May ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Fe? Connie, andito tayo sa Barangay Ipil-Ipil sa bayan ng Katarman na isa sa grabing apektado ng pagbaha. Maraming kabahayan ang nasira tulad na lang ng nasa likod ko. Dito sa area na ito, ang isa sa nakaranas ng malakas na pagragasa ng baha noong Martes dahil naman katabi nila ang Katarman River. Itong sako-sakong mga basura ang makikita sa daan sa labas ng halos lahat ng kabahayan dito sa Barangay Ipil-Ipil sa bayan ng Katarman. Tambak din ang mga basang damit ng dahil sa baha, pati sa mga nabasang mga dokumento na sinusubukang isalba. Hindi man bago sa kanila ang baha pero ayon sa mga residente, may mga natroma sa nangyaring malawakang pagbaha. Ilan sa mga kabahayan din dito ang nasira ng baha. Yung mga matagal nang nakatira sa lugar, hindi raw lubos maisip na mangyayari sa kanila ito. Samantala, dahil pa rin sa lakas ng pagragasa ng baha, nasira ang isang parte nitong daan matapos masira itong parte ng boulevard sa Purok 1. Sira din ang parte ng flood control sa Purok 4, kaya panawagan nila ang agarang repair nito. Kagabi man ay makikita pa ang traces ng pagguho ng lupa papunta sa daan tulad ng sa bayan ng Oquindo at Lope de Vega bago makarating dito sa Katarman. Pero ayon sa DPWH Region 8, passable na lahat ng daan na dating di madaanan dahil sa baha at landslide. Ayon sa Provincial Government ng Northern Samar, nasa 172 barangays ang binaha at umabot na sa 354,924 residente ang apektado. Sa monitoring ng PDRMO Northern Samar, 1,514 kabahay ang totally damaged. Connie, kaninang madaling araw, panakanakang pag-ulan ang nararanasan dito sa bayan ng Katarman. Uminit pero sa ngayon, makulimlim na naman ang panahon dito. Panalangin ng mga residente dito na sana tuloy-tuloy na ang mabuting lagay ng panahon upang unti-unti na rin makabangon ang mga nasalanta. Connie? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Magkano na ba ang bigas? Naku, base po sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 33 pesos hanggang 53 pesos ang kada kilo ng regular milled. Nasa 40 hanggang 55 pesos naman ang presyo ng well milled. Sa ilang pamilihan po sa Quezon City, tumaas ng 2 hanggang 3 piso ang presyo ng bigas ngayong buwan. Depende po yan kasi sa klase. Bagong aabangan sa Kapuso Network sa 2024, ang historical action drama na Pulang Araw. Bibida riyan ang Sparkle Stars na sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Si sentro ito sa mga pangyayari sa bansa noong Japanese occupation at World War II. Kasama rin sa bigating cast sina Epi Quizon, Angelo De Leon, Rochelle Pangilinan, Aidan Veneracion at Rian Ramos. Bibigyang kulay raw ang ilang eksena dito sa tulong ng mga totoong kwento mula sa mga taong nabuhay sa gitna ng giyera noon. Coming from Maria Clara at Ibarra, na parang we really left a mark and really gave a big impact in terms of Philippine history. So now, mas ma-embrace natin ang pagbabalik tanaw sa ating historya. Masarap gumawa kasi ng teleserye na alam mo, pag nagawa mo to, maraming mai-inspire sa istorya na to. At gusto kong maramdaman yung struggle noon ng mga Pilipino, kung paano nila nalagpasan yung World War II noon. I remember my dad talking about it na yung lolo and lola ka daw na-experience daw nila yung mga ganong pangyayari. So ako ngayon na magiging Japanese soldier, syempre kailangan ko ibigay yung best ko para to give back to them. Sana in a way, itong Pulang Araw is maging katuwang or kaibigan nila pag nagsimula kaming umere sa GMA na hindi sila nag-iisa, alam namin ang mga pinagdaanan nila at nandito kami para bigyan sila ng pasasalamat at papuri para sa mga sakripisyo. Isang panghihimasok sa sovereignty ng Pilipinas ang pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. Kaugnay po yan sa drug war ng Administrasyong Duterte.
Yan ang dati nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na muling pinaalala ni Vice President Sara Duterte kasunod ng inihaing resolusyon sa Kamara na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon. Sabi ng Vice Presidente, dapat respetuhin ng Kamara ang desisyon ng Pangulo na hindi makiisa sa ICC. Pangmamaliit daw sa ating mga hukuman ang pagpayag sa ICC na mag-imbestiga sa bansa. Tanong naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, paano makikipagtulungan ang bansa sa ICC gayong kumalas na ang bansa roon noong 2019. Pero sakaling pumasa ang resolusyon sa Kamara, planong kausapin ni Remulla ang palasyo kaugnay sa paninindigan ng bansa sa usaping ito. Ito na ang mabilisang balita. Umabot sa gitna ng kalsada ang sabunutan ng dalawang babae sa Dagupan City. Sa kuha ng cellphone video, makikitang halos humandusay na sa kalsada ang babaeng nakaputi. Sinubukan silang awatin pero hindi sila napigilan. Nagugat umano ang away sa isang mapanirang post sa social media. Ayon sa blatter ng barangay, biglang sinampal at sinabunutan ng babaeng nakaberde ang babaeng nakaputi nang tanongin ito kaugnay sa post. Walang pahayag sa media ang dalawang babae. Sa Iligan City, makikita sa video na naghagisan ng mga bote ang grupo ng kabataan sa National Highway sa barangay Mahayahay. Ayon sa pulisya, kabilang sa gang ang grupo. Humingi naman ng tulong ang uploader ng video sa takot na madamay sila sa gulo. Nasa kustodiya na ng Women and Children's Protection Desk ng pulisya ang 4 na menor de edad. Ipatatawag din ang magulang nila para sa counseling. Gustong ireklamo ng isang nanay ang nag-upload ng video ng kanyang anak habang tila ipinapahiya ito. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa playground sa loob ng mall, kinuna ng uploader ang video na ito. Ice cream! Pinatikman ng uploader ang ice cream sa kanyang anak. Pero nang may lumapit na isa pang bata para tumikim din, Uy, hindi naman kita anak Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Si Lena, di niya tunay na pangalan, ang mama ng batang tinanggihang patikimin ng ice cream. Parang ang sama ng tao na to. Para gawin yun sa isang bata. Nakabantay raw sa playground si Lena noong mga oras na yon. Bago raw kunan ng video ang anak, may away bata sa pagitan ng kanyang anak at anak ng uploader. Sinaway pa nga raw niya ang kanyang bunso at humingi siya ng pasensya sa uploader pero hindi siya pinansin. Duda ni Lena, sadyang in-upload ng video para pahiyain ang kanyang anak na 4 years old pa lang. Meron silang hindi nagustuhang action sa anak ko. Kaya nila ginawa yung video na yun. Kasi pwede mo namang itago na lang sa sarili mo yung video eh. Ayon sa dating hepe ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission, maaari lang i-post ang larawan o video ng bata na walang paalam sa magulang kung ito ay private post o para lamang ma-share sa mga kaibigan o pamilya. For example, if you're posting on your own social media or your own personal social media for your children, just show important life events like their graduation or their birthday, then that's fine. You see something noteworthy that you just captured on your phone and you want to share it with your friends. I think that's fine. Pero kailangan na ng pahintulot ng magulang kung ito ay pagkakakitaan ng halimbawa, vlogger, social media influencer o content na may intensyong ipa-viral. May fine yan na 2% of your gross income. You cross into the commercial space, then you have all these other rules apply because you're not processing it for your personal use, you're processing it as a business. May kausap ng abogado si Lena para pag-aralan kung anong isasampang kaso laban sa uploader. As lumalaki siya, na magagamit yon against him for humiliation, embarrassment, mockery, and iisipin niya na wala palang magagawa about it. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng uploader. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po ng planong Back to Zero sa voter registration ng COMELEC at iba pang issue. Nakasalang po sa Balitang Hali si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi, Ma'am Connie. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Okay, hindi po ba magiging napakatrabaho at dagdag gastos pa ang planong Back to Zero sa voter registration? Kailangan ho bang lahatin?
Alam niyo po, Ma'am Connie, kasi alam niyo, paulit-ulit at lagi na lang sa bawat eleksyon, kahit hindi eleksyon, lagi may akusasyon na nakakaboto ang patay. Bakit nakakaboto yan? Hindi naman taga dyan yan. Bakit napakadaming registration yan, double, multiple registration, at such other issues patungkol sa registration. Ang sinasabi natin, kami po, lagi namin patuloy at lagi namin sinasabi, hindi naman po, walang problema ang list of voters natin. Ay sinasabi ng iba na wala yung mga pangalan namin, yung pangalan nalipat talaga ng presinto. Alam niyo po, ang problem pati kasi namin, ng Connie, meron po kaming system, 4 fingers po ang ginagamit natin pag magpaparehistro. Ngayon po kasi, ngayon sa mundo, ay yung tinatawag na ABS, yung automated biometrics, kasama ang facial recognition, iris at 10 fingerprints. Gusto po nating magkaganon sapagkat upang mas ma-verify na sila ang mga botante ng ating bansa. Ngayon po yung masyadong mahal, hindi po kasi regular naman po yung pagpaparehistro namin. The most nakagagastos po tayo ay yung pagbili lamang ng mga bagong sistema o bagong programa para mas ma-improve po natin yung system po ng komisyon. Magkano ho kaya ang budget po para dito? Ang aming pong estimate, 1.1 billion pesos. Sadyang hindi po ito malaki kukumpara kung tayo ay yung ginagamit at yung ating po nagagastos pag nagpaparehistro tayo. Ngayon po yung claim din po, Ma'am Connie, na sinasabi ng iba, baka naman bakit naman isang buwan lang? Pwede pong 2 months, pwede pong 3 months. Amin po, nagbibigay lang po kami, Ma'am Connie, Sir Rafi, ng suggestion sa ating kongreso. Hindi pa naman po final yon. Nasa kongreso pa rin po ang final say. At least po, pagdating sa 2028 elections, at least wala pong masasabi ng iba na madubi yung listahan. Pabor sa ibang kandidato yung listahan na yan. Sigurado yung listahan na yan ay ang alam mo na kung sino mananalo. Okay, I understand, sir, nabanggit nyo rin na meron ho tayong 491,000 ba yun na mga double o multiple na mga registrants po. Paano ho ito? Ito ho ba kabilang dito yung mga registration ng mga overseas voters natin at persons deprived of liberty na? Sa bilang na yan? Actually po, yes, hindi pa po kasama yung mismo mga overseas. Pero yung po double or multiple registers, kasi remember po, yung po namang mga local nakakaboto sa lahat ng posisyon. Yung overseas po kasi naman nakakaboto lang sila sa national position. Yung 491,000 nakita po natin, sila po kasi yung mga nagparehistro mula po December 12 up to January 30 kung saan nagkaroon tayo ng registration na nakita natin, double and multiple registered voters po. Yan lahat po yan, napatanggal naman po namin. At again, nakita po natin. Kaya alam po, Ma'am Connie, Sir Rafi, yung pinakamatanda po nating fingerprint ay 2003 pa. Kasi ang pinaka-latest po nating general registration of voters ay 2003. Siyempre po, habang tayo nakakaedad, medyo nagbabago rin po yung mismong ng ating po mga fingerprints, and therefore, may posibilidad baka hindi pa nga nakita o baka hindi nakita yan ng ating po mga yung AFIS na tinatawag, yung Automated Fingerprint Identification System. Okay. Maiba naman po ako, ano po yung update sa resolution ng COMELEC na pag-disqualify sa Smartmatic na maging service provider sa 2025 automated election system? Una po, Sir Rafi, Ma'am Connie, kami po ay nagkaroon na ng kasunduan, kami po ay nagkaroon ng napakalawak at napaktual at iba pang issues. At sa kasalukuyan po, Ma'am Connie, Sir Rafi, ito po ay may desisyon na umiikot sa lahat ng mga miyembro ng komisyon. Any moment from now, Ma'am Connie, Sir Rafi, maaari po mailabas siya ng komisyon. At sana po ito ay makapagpaayos ng ating electoral process sa ating bansa. At the same time, ito po naman, lagi namin kinukonsider kung ano ang para sa bayan at ano ang para sa mga mamamayan ng sambayan ng Pilipinas. Opo. Chairman, very briefly, ano po bang basehan sa disqualification? Baka pwede niyo pong maipaliwanag. Actually po, yung po namang yung na-file na petition for disqualification, kine-question yung integridad ng results, kine-question yung integridad mismo ng kumpanya na pinapadisqualify po nila at yung mga issues na nakapaligid daw po doon sa mismong kumpanya at yung kanilang pagpaparenta sa atin at pagbenta ng mismo mga makina. So more or less, yan po yung kabuuan ng mga issue at siyempre sa bandang uli, ang gusto nila, wag na mag-participate yung Smartmatic sa ating pong halalan o sa ating pong procurement. At naging maayos naman po yung naging talakayan namin ng hearing. Yung bawat panig ay aming napakinggan at sa aming palagay, sapat naman po yung aming nabasa at napakinggan noong mismong araw ng hearing po nila. Okay, abangan po namin yung resolution na yan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Rafi, Ma'am Connie. Mabuhay po kayo. Si COMELEC Chairman George Garcia.
Binalot ng takot ang mga residente ng isang sitio sa bayan ng Bataraza sa Palawan. Namataan po kasi ang buhaya sa ilalim ng kanilang mga bahay. Ayon sa nag-upload ng video, batay sa ulat ng Super Radio Palawan, nagulat na lang sila nang makita ang buhaya kagabi. Pero ilang minuto lang daw itong nagtagal sa ilalim at saka bumalik sa dagat. Madalas daw may naliligaw na buwaya sa kanilang lugar kaya hindi sila pumapalaot tuwing gabi. Inaalala rin po nila ang kaligtasan ng mga bata roon. Sa tala ng Palawan Council for Sustainable Development, isa ang Bataraza sa mga lugar sa Palawan na maraming buwaya. Napa-TikTok sa excitement ng Kapuso royalties na sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes sa official poster reveal ng Rewind. Perfect daw kasi sa kilig at luhang dadalhin ng film ang mga simbolo sa poster. 2010 ang huling napanood ng Dongyan sa big screen, kaya Rewind daw ang magsisilbi nilang comeback. Shinare naman ng Kapuso couple kung ano-ano ang gusto nilang i-rewind from the past. Ay, ako yung first time ko siyempre sa nakilala. Di ba? Yung first time ko nakilala. Parang ganito rin eh. Sa, ano yan eh, sa loob ng isang studio. Tapos may kurtina. So parang yung pangtakip kanina sa poster, ganun, black curtain, naalala ko yun. So yung moment na yun, hindi ko makakalimutan. Siguro kahit ano, basta pwede kong i-rewind na kasama siya kasi wala akong moment na kasama siya na hindi ko pinagpasalamat sa Panginoon. Extra special pa ang celebration ng Dante Squad dahil kahapon din ang 8th birthday ng unika iha nilang si Zia. Sa Instagram ni Mommy yan, kita ang cute na si Zia habang nagbubukas ng gifts. Belated happy birthday, Ate Zia! Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Mga kapuso, Mare, eto na, isang buwan na lang, Noche Buena na. Naglista ka na ba? At kayo ho, ng inyong mga ihahanda? Hindi pa. Hindi ako nagluluto. Oo, order na lang. Oo. Support na lang tayo dun sa mga magagaling magnegosyo sa pagluluto. Yes, si Chef Boy raw ha, Mare. Oo. May isang dish na ituturo sa atin na pwedeng pang Noche Buena. O ayan, baka pwede ko nang iluto yan ha. Good morning, Chef Boy! Good morning! Good morning, Connie. Good morning, Aubrey. Ako sa ating mga viewers yan nakasubaybay. Good morning sa ating lahat. Itong dish natin, tiyak masarap at healthy at relinong alimasag na may papaya. Wow! Ang sarap. Alimasag. Parang mahirap iluto. Okay. Chef, very close daw to your heart itong dish natin today. Bakit? Oo, kasi alam nyo, dati kasi nakatira kami sa malapit sa tabing dagat lang kami nakatira. Tapos doon, ang ginagawa namin sa gabi, gumagamit kami ng palapa. Alam yung palapa, yung nyog, yung dry na nyog, yun ang ginamit niya yung pang-ilaw namin. Ito ginagawa namin noong bata pa ako. Yes, look at you now, di ba? Kayo na may pagmamayari ng buong karagatan doon. Pero si Chef, no, parang kahit tunog mahirap, parang andali, no, pag si Chef na. Pero Chef, ano ba mga pwedeng gamitin para sa paghihimay ng crab meat para sa relleno na yan? Nako, Aubrey, nako, Connie, napakadali lang. Kapag binakuluan mo na, tapos tatanggalin mo yung kanyang laman, ang sinusungkit lang yan ng bamboo stick or yung walis tinti na hindi naman gamit yung sariwa galing sa palapa. Ginaganyan lang namin yan para makuha yung laman. Oo. Hindi kasama yung mga botel-botel. Ganon po yon. Sige nga, Chef, ay luto na natin. Yes, okay. Gamit natin barbecue stick. Sa mga kapuso, ito na. Rellenong alimasag na may papaya, Connie. Kaya mag-enjoy kayo, Aubrey. Promise. Ito na, chibuga na. Mga kapuso, malapit na ang Pasko. Ano bang handa nyo sa Noche Buena? May tip ako sa inyo. Na imbis na rellenong bangos, pwede nyo rin itong subukang lutuin na masarap at masustansya. Ang rellenong alimasag na may papaya. Kanina po, pinakuluan ko na kasi matagal maghimay. Ito po, pakita ko lang sa inyo paano himayin. Ngayon, pagtanggal ng ating laman, siyempre hiwain mo ng ganyan, putulin mo, tapos pambustik po.
Kasi itong alimasag, very, very memorable sa buhay ko. Kasi nung araw, tabing dagat kami. Ang ginagamit namin, natawag niya yung palapa ng nyog. Yun po ang tinutors namin sa tabing dalampasigan. At gumagapang itong alimasag. Yan, kaya ito talagang itong una kong ginawa noon nung bata pa ako. Ngayon, yung galamay, pipit-pitin natin. So, kunin natin yung laman. Start na tayo sa pag-saute. A little oil. Garlic. Nantayin natin slightly brown. Tinadtad na sibuyas. Then, the bell pepper. Lagyan natin ang papaya. Alam niyo ba itong papaya? Masustansya yung dalawa main ingredients natin. Yung papaya, marami yan dito sa Pilipinas. Mataas sa vitamin C at A, pati na rin antioxidant. Yung alimasag naman na ginawa natin kanina, rich in protein at omega-3. Uy, kaya good for the heart. Okay. So ilagay natin ang laman ng alimasag. Lagyan natin ng yum, yum, yum! At pamintang durog. Yum, yum, yum ulit. Ping, ping, ping. Halo-halo lang. Yung ating nilagyan ng crab, ilagay natin dito. Yum. Ilagyan natin ng itlog. 1, 2. Yung dalawa, nakahiwalay ha. Lagyan natin ng kinchay. Woo! Lagyan natin isang itlog. 1 piece of egg. Yeah. Mix, 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 mix. There you go. Let's start stuffing. O, ganyan kasimple, oh. O, siksik lang natin. There you go. Lalagyan ko siya ng garlic sa ibabaw para more flavor. Start to fry. So, may flour ulit. Ito gawin natin. One side, then again, then fried. Dapat po nakataob, ha? Yan, nakataob siya. Yun, oh. Big, big plate. Whoa, ho, ho, ho. Luto na. Taba, oh. Habang pinipirito mo, lumalaki siya because of the crab meat. Are you ready? Ready na sila. Yum, 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 yum. Ping, 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 ping. Hey, ito na! Ang ating rellenong alimasag na may papaya. Siyempre, hindi ako papayag na hindi ito tikman. Tikman natin. The crunchiness of the papaya, andun pa, not overcooked. Ang sarap. At saka yung crab, nag-combine talaga. Sobrang sarap. Kaya nga, sibuga na! Binuksan na sa World Trade Center ang 23rd Noel Bazaar sa Pasay ngayong pong araw. Mahigit 300 merchant ang lumahok ngayong pong taon. Tampok sa bazaar ang ilang gift items. Dahil co-presented po ito ng Kapuso Network, inaasahan din ang pagdalo ng mga Kapuso Stars. Bukas po ito hanggang November 30. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.